Yo, what up sa inyo dyan mga tol? Pag-usapan natin po ito ha. Akala po ng marami ay tapos na yung usapin ng kaso ni Alice Guo. Well, hindi po dahil may update na po tayo sa matagal na pong inaabangan ng marami dito po kay Alice Guo. Uumpisahan na natin kaagad, hindi natin pagtatagalin to. Pero kung hindi ka pa nakasubscribe ay please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. Let's go! So ayun nga mga tol, gaya nga po ng binanggit po natin kanina, marami po ang nakatutok sa kaso po ni Alice Guo. Si Alice Guo po, para dun sa mga hindi pa nakakaalam, ay siya lang naman po ang isa sa naging malaking usapin po noon nang madiskubre ang napakarami na pogo dito sa ating bansa. Ayon nga po dito sa ulat, ito pong si Alice Guo, naging questionable po itong kanyang pagkatao noon, no? At medyo matagal-tagal din nang natahimik po itong usapin patungkol sa kanya. Pero ngayon nga po, dito po sa balita na panonoorin po natin, makikita po yung update sa kanyang kaso kung saan siya po ay meron na pong hatol, no? So panoorin po natin ito. Pag-usapan natin after nating mapanood itong video, sino ba talaga itong si Alice Guo, sino bang dapat managot, meron bang mga dapat kasama talaga dito or meron pang hindi napapanagot dito, etc. Lahat po yan panoorin natin itong balita na to. Let's go. Habang buhay na pagkakakulong ang parusa kay dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at 7 pa niyang kasabwat matapos mahatulang guilty sa kasong qualified human trafficking. Kaugnay yan ng ni-raid na pogo sa Bamban noong 2024. At live mula sa Mandaluyong, nasa frontline na balitang iyan si Ian Suyu. Ian, nailipat na ba si Alice Guo dyan sa Correctional Institution for Women matapos ang hatol ng korte? Cheryl, Julius, kaninang umaga pa nga lang ay pinag-utos na ng korte ang paglipat kay ex-Banban Mayor Alice Guo mula sa kanyang tinutuluyan na Pasig City Jail Women's Dormitory papunta dito sa Correctional Facility for Women dito sa Mandaluyong City. Subalit sa ngayon wala pa tayong nakikita mga senyales o natatanggap na impormasyon kung matutuloy ba yung paglipat sa kanya ngayong gabi. Matapos ang mahigit isang taon, hinatulang guilty si dating Banban Mayor Alice Guo at 7 kapwa akusado sa kasong qualified human trafficking. Sa inilabas na desisyon ng Pasig City Regional Trial Court Branch 167, life imprisonment o habang buhay na pagkakakulong ang sentensya kina Guo. Ang mga dayuhan na nahatulang guilty ay ipapadeport oras na matapos nila ang kanilang sentensya. Bukod dyan, pinagmulta sila ng 2 milyong piso kada kaso at pagbibigay ng bayad danyos sa mga biktima. Base sa desisyon ng korte, lumalabas sa ebidensya na sina Guo ay nag-organisa at nagbigay ng suporta sa Baofu. Sila rin daw ang nag-utos sa ibang tao na sapilitang pagtrabahuhin ang iba sa online scamming sa Baofu compound sa Bamban. Isa si Guo sa incorporator ng Baofu Land Development Incorporated na nagmamay-ari sa compound na ni-raid noong 2024 dahil sa operasyon ng iligal na pogo. Dagdag pa ng korte, may ebidensya na konektado si Guo sa Baofu kahit sinasabi niyang hindi na siya shareholder dito. Kasama riyan ang natagpo ang kotseng nakapangalan sa kanya nang mangyari ang raid sa Baofu compound, pagbabayad niya sa electric bills nito at pagpapatayo ng mga villa sa loob. Ikinatuwa naman ng prosekusyon at Presidential Anti-Organized Crime Commission ang anilay naging mabilis na desisyon ng korte. Ang kaso is qualified human trafficking. So finally, after more than 1 year, napakabilis po ng korte. Binigay sa atin yung favorable decision. Guilty beyond reasonable doubt. First time din na nag-convict ang court ng organizing. It is something symbolic. Para sa bansa to, what we thought
before as parang imposible, ngayon napatunayan natin that sa pagkakaisa ng bawat ahensya, pagtutulungan, and with all the dedication and sincerity, nothing is impossible. Mapupunta naman sa pamahalaan ang Baofu Compound na nasa 6 billion pesos ang halaga. 100% it will go to the National Treasury, my technical working committee, to be able to make a proper recommendation to the Office of the President kung kanino o papaano magagamit itong mga properties na ito. Ikinatuwa rin ni Senator Risa Hontiveros ang naging hatol. Matatandaang ang senadora ang nanguna sa investigasyon ng Senado kaugnay sa operasyon ng mga illegal na pogo at sa totoong pagkakakilanlan ni Go. This Senate investigation delivered unprecedented results. It helped secure a presidential executive order banning pogos, provided evidence towards a guilty verdict, sending a criminal to prison for life, and to all others who enabled Alice Guo's criminal empire. The Philippines is not a playground for exploitation, infiltration, and espionage. Ayon naman kay Senator Win Gatchalian, tagumpay para sa mga Pilipino at sa mga biktima ng pogo ang hatol laban kay Go at sa mga kasabwat niya. Cheryl, Julius, kanina nga ay sinubukan nating kunan ng pahayag yung legal counsel nitong si Alice Go, subalit hanggang sa ngayon ay hindi pa rin sila sumasagot sa ating mga text at tawag. Pero patuloy pa rin yung ginagawa nating pag-monitor kung may dadala ba nila dito si Alice Go bago matapos ang gabi. Yan muna ang latest mula dito sa Mandaluyong. Julius, Cheryl. Alright mga tol, narinig naman natin ang balita patungkol po dito sa update sa kaso ni Alice Guo. At kaya nga po ng mga iniulat, nagkaroon po ng progreso kung saan ang laban po na ito ay para rin po sa ating mga mamamayang Pilipino. Makikita po natin na noon parang napaka-imposible na yung paglaban dahil sa dami ng inalaw ng past administration Duterte, no? At sinabi nga po na itong pogo ay ano yan maganda yan, no? Nakakatulong yan sa ating bansa. Tila ganon, no? Panoorin po ninyo yung pananalita po ng ating dating Pangulo diyan sa bagay po na yan. Kung i-allow nyo nga ako, pwede ko pong ipakita ngayon ito. Antayin po ninyo, i-search ko saglit. Tignan po ninyo. So ito mga tol, panoorin po natin yung maiksing silipin natin, no? Lumang balita nito, 5 years ago news ito mula sa UNTV. At ito po yung binanggit ng ating dating Pangulo o past administration dito. Nanindigan si Pangulong Rodrigo Duterte kontrobersya at anomalyang ibinabato ngayon laban sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO, kabilang na ang money laundering, kidnapping, prostitusyon, panunuhol, operasyon ng iligal na droga at iba pa. Sa kabila nito, nanindigan si Pangulong Rodrigo Duterte na malinis ang POGO o walang anomalya sa naturang industriya. I will assure under my oath of office as President of this Republic, as elected by you, yung pogo na yan, insofar kami dito, malinis yan. Laro yan para lang sa kabila. But it employs something like 20,000 dito sa Manila. Dito lang yung pogo. Walang pera dyan. Diretso sa pagkoryan. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa gitna ng mga pag-uugnay ng mga senador sa POGO sa iba't ibang iligal na mga aktibidad at pinakahuli sa money laundering. Subalit sinabi na ng Pangulo na tila hindi ito kumbinsido sa isiniwalat sa investigasyon ng Senado. Binanggit din ng Pangulo na kumikita ang pamahalaan ng 2 bilyong piso kada buwan dahil sa POGO na naipang tutusto sa mga proyekto ng gobyerno. Ayon sa Malacanang, walang plano si Pangulong Duterte na ipahinto ang operasyon ng POGO ngayon. Okay guys, so narinig naman po natin. Malinaw po, malinaw pa sa sikat ng bumbilya ng inyong mga bahay. Nako po. So malinaw po ang lahat ng mga nangyayari na ito po na pagpapanagot na parang imposible na noong makita ang katotohanan dito, nakita na po, nahayag na ang dami pong kalokohan, ang dami po, no? Sana dyan yung mabigat ay human trafficking,
At ngayon po ay napapanagot na po yung isa sa numero 1 na tao, at yan po si Alice Guo, no? May mga kinalaman dito po sa usaping Pogo at pong past administration, no? Marami na po naganap, pero dito sa hatol na habang buhay na pagkakakulong daw na parusa kay dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, ano masasabi mo dito, no? Tama ba? Natutuwa ka ba? Mayroon na pong ustisya, o kagaya rin po kayo no mga tao na ipinaglalaban pa ito sa kabila po ng mga anomalya at nakarumal-dumal na mga krimen na ginawa po nila sa mga kababayan natin, sa ibang mga banyaga pa na ginamit na parang hayop po dito po sa business casino, pagsusugal nitong Pogo po na ito. Nagdulot ng pinsala po na malaki sa ating bansa. Hanggang ngayon bumabawi po tayo mula dyan sa pagkakalugmok po na yan. So ikaw, anong masasabi mo, no? Comment down below at pag-usapan natin yan sa comment section, and please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. See you ulit sa susunod na video.